one Bible, but there are 66 books in the Bible. Isa lamang po ang Biblia na taglay ng bawat kasasalin, pero ito'y nagtataglay ng 66 na aklat. Over 40 writers record 66 books during 1,400 years. At mahigit 40 katao ang sumulat po ng 66 na aklat na ito, at ito'y nagmula pa sa 1,600. But it's not because there's no difference. Bible is perfect God's word, perfect God's promise. Pero sa kabila nito, nagpapasalamat tayo sapagkat ito hindi nagbabago at naroon yung kaganapan ng kanyang pangako at kaganapan ng salita niya. That's why from book of the Genesis to Revelation, there's only one story, one gospel, one love, and all. Yan ang dahilan kung bakit mula Henesis hanggang pahayag ay meron lamang isang pag-ibig, isang kapahayagan, isang salita ng Diyos at pag-ibig. That's why in the whole book of the Bible, we can find blood of Jesus Christ. As kabuuan ng Biblia, ang masusumpungan po natin ay ang dugo ng Yesu Kristo. We can find gospel cross all in the Bible. As kabuuan din ng Biblia ay nakapaloob yung tinatawag na magandang balita tungkol sa krus. Also, we can find what or who is good and evil all in the Bible. At masusumpungan din po natin sa kabuuan ng Biblia kung sino ang masama at kung sino ang kabilang sa mabuti. Also, all the Bible says about into the Canaan, the God's kingdom, into the rest in paradise. At ang kabuuan ng Biblia ay tumutukoy po sa pagpasok doon sa Kanaan, pagpasok sa buhay na walang hanggan, sa pagpasok sa kaharian ng Diyos at sa kapahingahan. That's why not only New Testament Bible, we have to also understand Old Testament Bible. Ibig sabihin, hindi lamang po natin dapat unawain ang bagong tipan, kundi maging ang luma. Because Old Testament Bible and New Testament Bible is like as one pair. It's nearly meaning two books. Sapagkat masasabi po natin laging magkarugtong ang lumang tipan sa bagong tipan at ito'y mayroong mahusay na relasyon. Especially book of the Genesis, that is gospel, also gospel. Sapagkat maging po ang aklat ng Henesis ay masasabi natin ebanghelyo. Now, we believe God has His own image, His Son Jesus Christ. Lahat po tayo ay nananalig na ang Diyos ay mayroong nag-iisang larawan at ito ay Yesu Kristo. But we have to understand about the image. But Genesis chapter 9 said, we create according to God's image. It is blood, God's blood. Pero tayo nagkakaroon ng pagkakamali sa pangunawa doon kapag naririnig po natin salitang larawan ng Diyos. Pero sa Henesis kabanatang 9 na tayo po inihaya o nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan, ibig sabihin sa pamamagitan ng kanyang dugo. God has His own blood, Son's blood. Sapagkat ang Diyos ay nagtataglay din ng kanyang sariling dugo, yung dugo ng kanyang bugtong na anak. That's why Genesis chapter 9, God said to Noah and their family, do not eat or drink any blood of animal and shed blood of men. Yan ang dahilan kung bakit iniutos ng Diyos sa Henesis kabanatang 9 sa pamilya ni Noe na huwag kakain ng anumang dugo ng hayop at huwag magbububog ng dugo ng tao. Because God created man according to God's image. Sapagkat nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. From first time, God explained to us what's the image of God. That is blood. Sa umpisa ba lamang ay pinaliwanag na ng Diyos sa atin ang tungkol sa larawan niya at ito'y tumutukoy sa kanyang dugo. But we have misunderstood about we just like a form or some like a real image of God is Jesus. At dahil nga po tayo po'y nagkakaroon ng maling pangunawa tungkol doon sa larawan, kaya ang ginagawa natin ay gumagawa tayo ng isang anyo na nakikita at hinubukisan. And then we have misunderstood that God created us according to His image. That's why God also He has
his own image like as man. At dahil nga po namamali tayo na tayo po'y nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan, ang inisip natin na ang Diyos ay meron talagang anyo o hugis. But you see in the Bible, how about angels? Also, their face like man's face. Pero katulad po ng mga anghel na nalikha ng Diyos, ay meron din silang anyo na tulad ng sa tao. The image of God is His Son Jesus Christ, His blood. Pero maliwanag na ang tunay na larawan lamang ng Diyos ay tumutukoy kay Kristo, yung kanyang dugo. And then, Genesis chapter 6, the Lord flood, that is shadow of the water baptism. At mula sa Genesis kabanatang 6, yung naging baha sa panahon ni Noe, ay kumakatawan po doon sa bautismo. And then, all the God's people in the Bible, they had way of the cross because God asking to them the life of the cross. Maging ang bayan ng Diyos ay naranasan po yung tinatawag na daan ng krus sapagkat ito yung iniutos sa kanila ng Diyos na tuntunin yung daan ng krus. And then already Genesis chapter 2 says about into the rest. That is into the paradise, God's kingdom. Genesis kabanatang 2 ay hiniling ng Diyos na ang mga tao ay pumasok doon sa tinatawag na kapahingahan o yung pagpasok doon sa walang hanggang kapahingahan o paraiso. This time we study about the tree of the knowledge of good and evil because that is also gospel. Sa oras na ito ay pag-uusapan po natin ang tungkol sa puno na nagbibigay kaalaman sa mabuti at masama sapagkat ito ay maihahalin tulad din natin sa Ebanghelyo. Yeah. God created Adam and Eve and then let them eat any kind of fruit in the Garden of Eden. Nilikha ng Diyos ang lahat, sina Eva at Adan, at hinayaan po nila ng Diyos na makain nila ang lahat ng bunga na nandoon sa hardin ng Eden. But there's special two tree in the garden. One is the tree of life, other tree was the tree of the knowledge of good and evil. Pero sa hardin na yun ay nagtataglay ng dalawang klase ng puno. Ang una ay ang puno na nagbibigay buhay, at ang pangalawa ay ang puno na nagbibigay ng kaalaman ng mabuti at masama. Yeah. But by the Adam's sin, after God crossed the Garden of Eden, Pero matapos po na ang tao ay magkasala, sina Adan, ay sinarado ng Diyos yung hardin ng Eden. Eden, what's the meaning of the Eden? That's paradise, diba? In the Bible, translate paradise. Pero alam niyo po ba, ang hardin ng Eden ay may ilalarawan bilang paraiso sapagkat yun ang pagpapaliwanag ng Biblia. Yeah. The Eden that God crossed time of the Abraham will be open in the last day. It is new heaven and new earth, the paradise. At ito po na isinara ng Diyos. Adam. At ito pong hardin ng Eden na ito na isinara ng Diyos sa panahon ni Adan ay muling mabubuksan sa huling araw. Ito po yung tinatawag ng Panginoon na magiging kanyang paraiso. In last day, diba? Sa huling araw. God prepared new heaven and earth. That is paradise. Sapagkat inihanda ng Diyos yung tinatawag na bagong langit at bagong lupa bilang paraiso. According to Revelation chapter 20 and 22 said, in the paradise, there's tree of life. At inihayag po ng pahayag 21 at 22 na doon sa paraiso na iyon ay nagtataglay po ng puno na nagbibigay buhay. But there's no tree of knowledge of good and evil in the paradise. Pero sa paraiso, hindi na masusumbungan yung puno na nagbibigay kaalaman sa mabuti at masama. Yeah, because already our Lord Jesus Christ sitting in the throne of God in paradise. Sapagkat ang ating Panginoon Kristo ay nakaupo na doon sa luklukan ng trono doon sa paraiso. Yeah. The tree of knowledge of good and evil. What is good and evil? It's God and devil. Pero liliwanagin po natin ano nga ba ang ibig sabihin ng tinatawag na pagkaalam ng mabuti at masama.
iyon ay kumakatawan sa Diyos at sa diablo. Yeah, God create the tree of life, good and evil, centered in the center of the garden. Kung paano nilikha ng Diyos o inilagay ng Diyos yung puno na yun ng pagkaalam ng mabuti at masama sa pinakagitna ng halamanan. And then God said to Adam and Eve, do not eat this fruit. When you eat this fruit, you will surely die. At hinabili ng Diyos kina Adan at Eva na huwag niyong kakanin ng bunga ng puno ito sapagkat kung kayo kakain ito, tiyak kayo mamamatay. Not only fruit, in the Bible, not only fruit, any kind of things from the tree. Pero hindi lamang yung bunga, kundi anumang bahagi ng punong iyon ay hindi pwede. Yeah. For example, if they eat the leaves of that tree, they also die. Kaya kahit na ang kakainin nila ay ang dahon nito, sila rin ay mamamatay. Because it is sign of God. There's God. That's why when you see this tree, you have nearly understand and believe there's God. Sapagkat sa pamamagitan po ng punong ito ay maniniwala tayo na mayroon talagang Diyos na nabubuhay. At ang punong iyon ang nagbibigay sa atin ng kaalaman at senyales na mayroon talagang Diyos. It is God's covenant promise, diba? Do not eat this fruit. If you will this fruit, you will surely die. At naging tipan at pangako ng Diyos na huwag niyong kakanin ng bunga nito sapagkat kung kayo kakain ito, tiyak kayo mamamatay. All the Bible, Old Testament time and New Testament, there's God's promise, the covenant of the God. Ibig sabihin, mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, ay naroon na masusumpungan yung pangako at tipan ng ating Diyos. God really blessed Adam and Eva in the Garden of Eden. Tunay nga po na pinagpala ng Diyos sina Eva at Adan habang sila'y nasa hardin ng That's Eden. why Adam and Eva become like a master, owner of the Garden of Eden. Kaya nga po, nagsilbi po na nagmamayari sina Adan at si Eva noong hardin ng Eden. Yeah. Even though after God create animals, and then let them come to Adam, and then Adam give to them names. Kung paano rin ang likhain ng Diyos ang mga hayop, ay ipinalapit niya ito kay Adan upang si Adan ang magpapangalan sa mga ito. But when they eat the fruit of the good and evil, they lost all this glory of God. Pero nang sila po ay magkasala laban sa Diyos, dahil dun sa pagkain ng ipinagbabawal na bunga, lahat ng kalalatyang itong ibinigay ng Diyos ay And nawala. then from that point, the evil diba, evil character, devil's character, or devil, like a devil, into their heart. At mula noon, kung ano man ang katangian na tinataglay ng Diablo, mismo ang Diablo ay nasa puso na ng tao. When they eat the fruit, because means already there's devil, diba? That is a message. There's devil, but when you eat this fruit, the devil will into you. Kaya nga po sa pamamagitan po ng pagkain nila ng bungang iyon, dahil naroon na ang Diablo, at dahil sa sila'y kumain ito, yung Diablo mismo ay lumagay at nanahana sa kanyang mga puso. Yeah, that's why God said, do not eat this fruit. When you eat this fruit, surely you will die because of the devil. Yan ang dahilan kung bakit hinabili ng Diyos sa kanila na huwag ninyong kakanin ang bunga ng punong ito sapagkat kung ito'y kakanin ninyo, ang Diablo ay sasa inyo. Matthew chapter 19, verse 17, they called Jesus good, well, you are good. And then Jesus said to them, why do you call me good? No one is good but one, that is God, only God. Sinabi, Yeah. Matthew chapter 19, verse 17. Mateo 19 hanggang 17, sinabi niya doon, tinawag si Jesus na mabuting guro. At ang sagot po ng ating Panginoon ay, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Isa lang ang mabuti at yun ay ang Diyos. Yeah. This the theory of knowledge of good and evil is very important to us today. Kaya nga po masasabi natin, napakahalaga po na maunawaan po natin yung pagkaalam ng mabuti at masama. Yeah, because the evil, the devil already become king of the world and they are in us. Sapagkat yung Diablo na yun ay naging hari po ng salibutan at siya po ay nananahan sa atin. Yeah. It is our old man, old self. Ibig sabihin, ito'y kumakatawan doon sa ating lumang pagkatao.
who is old man, old self, who belong to first man Adam. Kaya nga po, magiging maliwanag sa atin ang tinutukoy na lumang pagkatao natin ay ang isang taong kabilang pa doon kay unang Adan. When we really accept water baptism, our old man died in the water. Kaya nga po sa pamamagitan ng bautismo, yung ating lumang pagkatao na yun ay namamatay doon sa tubig. And when we raise from water with Jesus Christ, already we have new life. At sa pamagitan po ng pag-ahon natin sa tubig na kasama sa Jesucristo, tinataglay na natin ang bagong buhay. In that point, old myself, before water baptism, he is old man, my old man. Kaya nga po, mula doon ay maunawaan natin mabuti na bago tayo na bautisman, taglay natin yung ating lumang pagkatao. But after our old man died through water baptism, we become new being, new cast children. At pagkatapos po na mamatay yung ating lumang pagkatao dahil doon sa bautismo, nagkakaroon tayo ng isang bagong buhay at isang bagong sarili. But even though through water baptism our old man died, but still our old man is in us. Pero kailangan din natin maunawaan na sa kabila po ng kamatayan ng ating lumang pagkatao doon sa bautismo, nananatili pa rin ito sa ating mga buhay. That's why during whole our life we have to fighting this with our old man because there's devil. Yan ang dahilan kung bakit sa buong buhay po natin, tayo po ay mayroong pakikipaglaban sa ating mga lumang pagkatao sapagkat sumasa atin ang diablo. That's why let's check Genesis chapter 3. What happened after eating the fruit, Adam and Eva? Kaya nga susuriin po natin ang Genesis Kabanatang 3 kung ano ang nangyari sa kanila matapos po na kainin ng Eva at Adan ang bunga. Genesis chapter 3 verse 10, di ba? They hide from God when they heard the voice of the God. Binabanggit po ng Genesis Kabanatang 3 talatang 10 na matapos po silang kumain, sila'y nagtago sa Diyos sapagkat sila'y natakot sa Kanya. That's why Adam said, I was afraid because I was naked and hide myself. Ang sabi po ni Adan, ako'y natakot sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtago. In the Bible, become naked means reveal the sin, di ba? Pero alam niyo po ba na kapag ang binabanggit sa Biblia ay hubad, ibig sabihin nito ay nahayag yung kasalanan. People eat the fruit, even though they have no dress, but they did not afraid or ashamed. Sapagkat kung makikita natin na bago sila kumain ng bungang iyon, bagamat sila po ay hubad, pero hindi po sila nahiya at hindi sila natatakot. But after eat the fruit means disobey to God and the evil one into their heart. From that point, they operate in God, and then they know already they are sinners. Kaya nga po pagkatapos na nilang kainin doon, bagamat naroon din ang gusto nilang pagsunod sa Diyos, pero naroon na rin at taglay nila yung pagsunod sa diablo. Kaya naman, ang mas na nararanasan nila ngayon ay takot sa And Diyos. then verse 17, di ba? Verse 17, God said, all the ground will be cursed because of you. Kaya naman doon sa 17, sinabi ng Diyos kay Adan, susumpain ang lupa dahil sa And that in toil you shall eat of it all your days of your life. At sinabi doon, nakakain ka sa Kanya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. It means there's no rest in your life. Ibig sabihin mo nito, wala nang kapayapaan sa buhay ng tao. And then verse 18, di ba? Both sons and daughters will bring forth for you. But this meaning of the sons and daughters, they are devil, di ba? They are devil. At pagdating doon sa 18, sinabi na sisibol niya o ng tinik at dawag. Yun na ang tutubo sa iyo. Ibig sabihin po nito, yung tinik at dawag nito ay tumakatawan sa dinig. All the Bible said the three of the sons, it's shadow of the devil. Kaya nga po, ang Biblia po ay tumutukoy na kapag narinig mo natin yung tinik at dawag, ito'y kumakatawan sa diablo. Okay, only one check one verse. 2 Samuel 23 verse 6. Ikalawang Samuel 23, 6. Ngunit ang mga dibanan ay ipaghahagis na gaya ng mga tinik sapagkat hindi nila matatangnan ng kamay. Not only this, but many verses said the
the sons, 12 sons, that is shadow of the evil one devil. Ibig sabihin, hindi lamang ito ang bersikulo na tumutukoy, kundi maraming mga bersikulo ang tumutukoy na kapag narinig natin yung dinig, ito ay tungkol sa diablo. Even though the name of that tree is the tree of knowledge of good and evil, good and evil. Kaya nga po, maging yung pangalan po ng puno na yon na nagbibigay ng kaalaman sa mabuti at masama. When you eat this fruit, you will meet to evil, the devil. Ibig sabihin na kapag kinain ninyo ang bunga na ito, masusumpungan ninyo ang diablo. But already I told you, original word of the knowing divine, no, that is yada. That is meaning of the yada is experience or having relationship. Kung paano na sinabi doon sinasabi doon ang salitang makilala sa wikang Hebreo ay yada, ibig sabihin ito inyong mararanasan, ito isa sa inyo. It's very simple. When they eat the fruit, the evil into their body. Kaya nga po sa madaling salita po, sa pamamagitan po ng pagkain nila sa bungang ipinagbabawal na yun, yung diablo, yung masama ay sumakanila. And then time come, they give us a child, Cain and Abel. Hanggang sa dumating po na sila po'y nagkaanak na si Cain at si Abel. Yeah, but one day, the first son killed second son, Abel. Hanggang sa dumating nga ang pagkakataon na kung saan yung panganay ay pinatay niya ang kanyang kapatid na si Abel. Yeah, because God said Abel's worshippers, but not Cain. Sapagkat mas tinanggap ng Diyos ang pananambahan na ginawa ni Abel kaysa sa pananambahan ginawa ni Cain. Abel became the shepherd of the two Padiba, and then he offered to God by the with sheep. Si Abel ay lumaki po na tagapangalaga ng kawan ng kanyang mga magulang. At nang siya po ay maglilingkod sa Diyos at sasamba sa Diyos, kinuha niya yung mula doon sa kanyang mga alaga na ibinigay sa Yeah, Panginoon. because Adam already he believed in Christ. Sapagkat naroon na yung pananalig ni Adan kay Kristo. Yeah, you know, book of the Genesis is very simple, but this, we can understand background or other some more messages. Siguro nga, kapag babasahin po natin ang aklat ng Genesis, ito'y napakasimple lamang, pero kung ito'y sisiyasatin natin mabuti, merong ibang mga bagay na ipinapaliwanag ito sa atin. Yeah, because like Genesis chapter 3 verse 15, diba, the descendant of woman will come and destroy devil's head, will judge the devil. Kung paano nga po na binanggit ng Genesis Kabanatang 3, talatang 15, na mula doon sa binhi ng babae, siya ang dudurog doon sa ulo ng ahas. That's why from Adam, they understand the woman descendant, he is Christ. Kaya nga po, mula kay Adan ay naunawaan na nilang mabuti na yung tinutukoy po na binhi ng babae doon ay si Kristo. The Christ will come, like as I know, the young man, and then he will shed his blood on the cross. Na ang Kristong ito ay darating bilang isang batang kordero at sa pamamagitan ng kanyang dugo, ito ang magiging hain. That's why Abel, he worshiped God with Christ, in Christ. Ibig sabihin, yung naging pananambahan na ginawa ni Abel ay dahil kay Kristo at para kay That's Kristo. why he sacrificed worship to God by the blood of the Lamb. Kaya naman ang naging kanyang hain para sa Diyos ay yung dugo ng kanyang hayop na tinatay. You know, today, what is our problem? We think sometimes you are good, I am good man. Ang nagiging problema ngayon sa atin bilang mga mananampalataya, inisip natin na, mabuti naman akong tao. Especially I think many Filipinos, they are thinking like that. Lalo na sa mga Pilipino, inisip natin na tayo po ay mabubuti. Because I know Filipino, they have good character. They are not fighting, not shouting, something. Alam ko naman po ang mga Pilipino talaga ay mababait at hindi nagsisigawan. Hindi. You can shy? Parang hindi. No? Hindi, ibig sabihin lang ni Pastor, hindi tayo katulad ng ibang lahi na talagang talaga.
Anyway, Pilipino ba rin tayo? Filipino character is something different from Korean. Kasi inihalin tulad tayo sa mga Koreano. Okay. Anyway, there's no one good man in the world. Pero tandaan natin, walang mabuting tao sa mundo. That's because we have to understand God's mind, God's side, diba? When God saw us, there's no one righteous one and good man in the world. Dapat natin maintindihan kung anong kaisipan meron ng Diyos, kung ano yung kanyang panig. Sapagkat kapag tinitingnan ng Diyos ang tao, wala siyang nakikitang taong matuwid o taong mabuti. Only God is good. Sapagkat ang Diyos lamang ang mabuti. Even though Jesus said, I am not good, only God the Father is good. Na kahit na sa Kristo sinabi niya na ang Diyos lamang ang mabuti, hindi ako mabuti. Yeah, because Jesus has already become man, become man. Bakit? Sapagkat ng pagkakataong yun na ito'y sinabi niya, siya'y nasa katawang tao. I know I have no good things in my heart. Ibig sabihin, parang inaangkin niya na wala mong mabuting bagay sa kanyang puso. That's why people, I am proud of myself. People, but now I am angry to myself. Alam niyo po ba na kahit ako naranasan ko sa aking buhay na nagagalit ako sa aking sarili sapagkat naging mayabang ako. Even though now every day I am angry to me, and then I said to myself, you are crazy man. At ako'y lagi nagagalit sa aking sarili at sinasabi ko na baliw ka talaga. Yeah, because every day I can see my old self, the evil one in my heart. Sapagkat araw-araw nakikita ko nga po yung aking lumang pagkatao, yung masama sa akin. Yeah, thanks God because that is really God's blessing. At nagpapasalamat din ako sa mga pagkakataong yun sapagkat yun ay pagpapala para sa akin. Yeah, that's why every day I can come to the cross and kill my old man. Kaya naman sa pamamagitan ni noon ay araw-araw akong nakakalapit doon sa krus ni Kristo at patuloy akong nakadudulog sa Kanya. Yeah, this time when I come to Karangnan, I angry to Pastor Asel. Pastor Asel. Kaya nga nung ako'y pumunta dito sa Kagunan ay nagalit pa ako kay Pastor Arcel. And I asked him, why? I said, why you did not finish this one? Sinabi ko sa inyo, ba't hindi mo tinapos ito sa Because that is my old man, David again. Sapagkat yung nararanasan ko noon, ang nagsasalita ay ang lumang pagkatao. Yeah. Also, that's why also I some upset to some our members in the mission house. At nagkaroon din ako ng kalungkutan sa mga tao na nasa loob ng mission Yeah. house. But thanks God because I can see again my old man, old self. At sa pamamagitan noon ay nakita ko na naman yung aking lumang pagkatao. Thanks God because again I reminded me my old self, and then again I said to me, you are crazy man, old man, my old man, you are crazy. Ibig sabihin, paulit-ulit na pinapaalala sa akin ng Diyos kung ano ang klase ng aking lumang pagkatao. Kaya paulit-ulit din ako nagagalit sa aking sarili at sinasabi ko, baliw ka talaga. I am missionary, but that's why I have no interest in money. All the money I want to use for mission. Ako'y misyonaryo, kaya naman hindi ako interesado sa anumang pera at gusto ko ito'y gamitin lamang sa misyon. But sometimes I don't like to spend money. Yeah, because that is old man, old myself. Pero alam niyo po ba na minsan ako'y nagiging kuripot? Ibig sabihin, ito yung aking lumang pagkatao. I don't like to spend money for the sound stand. That's why I ask you to ask it is your church. You call Pastor Manny and ask help him. Kaya na sinasabi ko na ayaw ko talaga bumili ng sound system. Kaya pinipilit ko kay Pastor Seth, ba't di mo kasi tawagan si Pastor Manny? Para... Because I know time come also it will be Shira. Kaya ayaw ko na bumili kasi alam ko masisira eh. Everything will be Shira in Karangnan. Sapagkat lahat ng gamit dito sa Karangnan masisira. Also we lost many things we lost. At marami din tayong gamit na nawala. That's why I am so tired. At pagod na ako sa kakabili. But thanks God because through that kind of problem, I can see my old man. Pero sa pamamagitan ng ganung klase ng pagkakataon ay nakikita ko yung aking lumang pagkatao. That's why every day come to cross and kill myself. At yun ang dahilan, kaya naman araw-araw akong lumalapit sa krus ni Kristo at pilit kong pinapatay yung aking lumang We pagkatao. have no good in our heart. Wala po tayong taglay na kabutihan sa ating mga puso. Like my sister-in-law, my wife
elder sister, she has only one daughter. Alam niyo po ba na meron akong hipag, yung mismong kapatid ng aking asawa. Meron siyang nag-iisang babae. And now she's in US. At ito po'y nakatira sa Amerika. That's why you cannot tell how much love only because of one daughter. Kaya isipin natin mabuti kung gaano minamahal ng aking hipag yung kanyang anak dahil nag-iisa. But last time when I stay in Korea, her daughter missing during come back to Korea from New York. Missing. Pero nung ako po'y nasa Korea, ako'y nagulat sa balita sapagkat nawawala siya nung bumalik siya o naligaw siguro doon sa Korea nang siya bumalik sa Korea galing sa New York, Because Amerika. she transfer airplane in the Hawaii, but suddenly stop communication. At dahil nga po, siya po ay nagkaroon ng nagpapapalit ng sinakyang eroplano doon sa bansang Hawaii, kaya naman medyo nawala na sila ng komunikasyon sa bawat isa. That's why she said, call me, and the others is crying, and then, nearly crying. At dahil nga po sa nangyari, hindi lamang isang tao yung kanyang tinawagan, pati ako, maraming mga taong tinawagan niya at siya umiiyak sa amin. Maybe there's something problem, maybe my daughter already died. Kaya nga po iniisipan ng aking hipag, baka ano na nangyari sa anak ko, namatay na kaya siya. That's why my son Ji-won called to Korea embassy in Hawaii and then also airport, asking, try looking for this one. Kaya nga po, maging ang aking anak na si Jiwon ay naging taranta na rin at tinawagan pa yung Korean Embassy doon sa airport ng Hawaii para lamang siyasatin at hanapin at alamin kung nasaan na po yung aking pamangkin. That's why in Hawaii airport, this announcement, Korean, this daughter please call to mother. Kaya po mula doon sa airport po ng Hawaii, nagkaroon ng Beijing at tinawagan po itong aking pamangkin na sinabi niya, kung ikaw ay naririto, tawagan mo na ang nanay mo. Okay, anyway, it was something miscommunication. Just no problem. There's no problems. Ibig sabihin po, kaunti lang naman talagang problema yon, hindi naman malaking problema. Nagkaroon lamang ng hindi pagkakaunawakan. But when she stay in Korea, there's really problem with mother. Pero alam niyo po ba na pagbabalik niya sa Korea, siya rin ang gumawa ng problema sa kanyang Because when nanay. she stay in Korea, he did not cook or clean house all the time. Go out and then sleep outside. Sapagkat nang bumalik na po siya sa Korea, wala siyang ginagawang anumang bagay sa kanilang bahay, kundi ang ginagawa niya laging nasa labas, laging nasa maaring gig at natutulog sa labas. When mother something angry to her, she said, I don't like you. And then At kapag pinapagalitan niya yung house. kanyang nanay niya, siya ng nanay niya, sinasabi niya, ayoko sa iyo. And then there's no more communication in Korea. Kaya po, habang nasa Korea yung kanyang anak na ito, hindi sila nagkaroon ng ugnayan. And then really, mother upset to daughter, and she said to my wife, this is my hope, my daughter will die. Oh. At nalungkot po yung aking hipag na yun at nagsumbong siya sa aking asawa. Sinabi niya na naging kalungkutan ko ang anak ko ito, mas gusto ko pa siyang mamatay. Much better, my daughter died. Kaya nga po sinabi niya, mas maganda siguro mamatay na yung anak ko. It is man. Ganyan po ang All tao. I will say. Ibig sabihin, kahit na magulang, pare-pareho na nagagalit. This time only I'm explaining to you only simply, but there's many stories. Maaring nga po na yung aking ikinikwento sa inyo ay napakasimpleng kwento lamang, pero sa kasaysayan ng mga tao, marami pa. But how about sister call to my wife and again crying. Pero alam niyo po ba na sa kabila ng bagay na kanyang nasabi, tinawagan niya ulit yung aking asawa, umiiyak siya sa aking asawa. Because now my daughter no more communicate, maybe there's something problem also in Korea. Sapagkat nagkaroon na siya ng pag-aalala, hindi na ako tinatawagan ng anak ko, baka ano na nangyari sa kanya dito sa Korea. If my daughter died in outside, what happened to me? Sabi niya, kung mamamatay yung anak ko, paano na ako? Why sister-in-law is mind is all the time like this moving. Bakit nga po ba na yung aking hipag ay pabago-bago ng isip? One time much better, my daughter died
good. Sapagkat minsan nga po sa kanyang buhay, nasabi niya, sana mamatay na yung aking anak. But other time she said, if my daughter died, how can live again live in the world? Pero bigla na lang sasabihin niya na, paano kung mamamatay ang anak ko, paano ako mabubuhay pa? Which means why she cried to daughter? Because for herself. Ibig sabihin, lahat ng bagay na nangyayari sa kanyang buhay para sa kanyang anak, hindi ito para sa kanyang anak, kundi para sa kanyang sarili. Yeah, because if her daughter died, only she remain alone, di ba? Alone. Sapagkat kung mamamatay nga naman yung kanyang anak, matitira siyang nag-iisa. There's no really interest about her daughter's death. He afraid herself because he'll be hurt. Ang totoo, hindi siya nag-aalala para sa kalagayan ng kanyang anak. Ang inaalala niya ay kalagayan ng kanyang sarili. You know, only we love ourselves, not others. Sapagkat lahat po tayo ay ang minamahalan naman natin talaga ay ang ating sarili at hindi iba. Yeah, there's no need true love to us. Only God has true love. Sapagkat wala talagang tunay na pag-ibig na taglay ang isang tao, kundi ang Diyos lamang ang tunay na pag-ibig. Only God's love, and then He can give to us His only one Son. Ang Diyos lamang ang matatawag na pag-ibig, kaya naman ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak sa atin. Yeah. But we have no good in our heart. Kaya nga po masasabi natin walang mabuti sa ating mga puso. Yeah. We have really understand ourselves. At maintindihan natin mismo ang ating mga sarili. Yeah. Okay, let's go back to Genesis. Genesis. Adam and this Cain and Abel, they separate two ways. Abel belonged to good God, and Cain belonged to the devil. Nagkaroon ng paghihiwalay na kalalagayan po ang magkapatid na si Cain at si Abel, na kung saan si Cain ay napunta sa panig ng masama at si Abel naman ay napunta sa panig ng mabuti. Yeah. And then Genesis chapter 4 verse 7, di ba? Yeah. Genesis 4:7. Okay. Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, di ba ikaw ay mamarapatin? Kung hindi ka gumawa ng mabuti, ay nahandusay ang kasalanan sa pintuan, at sa iyo ay pahihinuhod ang kanyang nasa, at ikaw ang papanginoonin niya. Yeah, God said, sin, the evil lies at the door, and it is designed for you, but you should rule over it. Ang sabi dito ay nakahandusay ang kasalanan sa iyong pintuan, at ito'y magpapahinuhod sa iyo. Kailangan mo itong mapagtagumpayan. You see, verse 6, di ba? Why are you angry? Doon sa isa, sabi niya, bakit ka nag-iinit? Yeah, already I told to you, when I angry to my wife, you see your face, you are like a devil. Alam niyo ba na kapag ka nag-aaway kami mag-asawa, lagi sinasabi ng asawa ko, tingnan mo ang mukha mo, mukha ng diablo. Maybe you can see, sometimes you can see devil in my face. At alam ko rin na nakikita niyo ang diablo minsan sa mukha ko. Because the devil's character is also in me. Ibig sabihin, yung katangian mismo ng diablo ay nasa akin. But thanks God, I have to control this evil mind. Pero ako'y nagpapasalamat sa Diyos sapagkat tinuturuan niya kung kailangan kong kontrolin ang ganitong klase ng masamang isipan. Even though I am angry, but I'll not kill you. Huwag kayo mag-alala, kahit nagagalit ako, hindi ko kayo papatayin. But how about Cain? Even though God said, I'm angry. You have already full of the evil. You have to control, but he did not control that evil mind. Pero tingnan niyo po si Cain, sinabi sa kanya na, bakit ka nag-iinit? Imbis na nung sinabihan siya ng Diyos tungkol sa kanyang kalalagayan, siya'y mababago, pero hindi niya pinakinggan ang sinabi ng Diyos. Finally, he killed his brother, and then he separated from God. Kaya naman sa kaulian ay pinatay niya ang kanyang kapatid at nahiwalay siya sa Diyos. And then, after Noah's family, Dios also separate two ways, God's side and also devil's side. Matapos po rin ang baha ni Noe, kahit sa panahon ni Noe, ay nagkaroon din ng paghihiwalay ng mga panig sa mabuti at panig sa masama. Yeah, already, because Genesis chapter 3, God allowed the devil eat the dust man to man. Sapagkat mula sa Genesis Kabanatang 3 ay hinayaan na ng Diyos at pinayagan ng Diablo na kainin ang lupa at ang lupa na hindi kumakatawan sa lahat ng tao. Yeah, from Genesis chapter 3, there's fighting God to devil in the man. Kaya naman mula sa Genesis ay makikita na po natin doon yung pagkikipaglaban o pagbabaka
ng mga panig sa Diyos at panig sa diablo sa mga tao. Yeah, because God wants to choose His Son, diba? His Son wants to protect and choose His Son. Sapagkat ang hinahangad ng Panginoon ay maingatan ang bawat isa at piliin yung kanyang mga anak. Yeah, but also devil want to make his own sons. Pero tandaan po natin na maging ang diablo ay meron din ganung klase ng plano na gusto niyang tawagin ang kanyang mga anak. How about, do you think Adam and Eve, they were saved? Sa tingin po ba, si Adan po at si Eva ay naligtas? How about? There's no salvation? Wala po ba silang naging kaligtasan? No. Why? Because they really repent. When first son Cain killed second son Abel. Sapagkat naroon yung kanilang tunay na pagsisisi, lalo na nung panahon na pinatay na kailang anak na si Cain, si Abel. Yeah, because they know, Adam and Eve, they know Cain killed Abel because of their sin. Naunawaan nilang mabuti na kaya ginawa ni Cain ang bagay na yon sa kanyang kapatid ay dahil sa kasalanan at taglay ni Adan at ni Eva. Yeah, Adam and Eve, they understand sin of the Cain, that is their sin. Kaya nga naunawaan nila mabuti kung ang kasalanan nagawa ni Cain ay kasalanan mismo nilang mag-asawa. If they did not eat the fruit, Cain did not kill also his brother. Sapagkat kung hindi nila kinain yung bunga ng kaalaman na mabuti at masama, maaaring hindi papatayin ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel. For example, you have two sons, but one son kill other brother, other son. Do you want to kill him and one son? Halimbawa po kayo may dalawang anak at pinatay ng iyong anak, yung isang anak mo, papatayin mo ba rin ba yung pumatay? We cannot kill other son. Sa tingin ko hindi natin kaya. But how about with whole our life, there's pain in our heart. Bagkus nga po ang mararamdaman po natin noon ay ang yung sakit ng ating mga damdamin. Adam and Eve also say, when Cain killed Abel, they really repent and come back. At maaaring yan din ang nangyari at naranasan ni Adan at Eva na matapos patayin ni Cain si Abel. Sila po'y tunay na nagsisi. That's why Lucas chapter 4, there's the generality of the God's children, God's son. Kaya naman doon sa Mateo ay yung tinatawag po na talaan ng lahi. There's name of the Seth, father of Seth, Abraham, Adam, and then father of the Adam, God. Opo. At sinabi doon, di ba, na si Seth na anak ni Adan, na anak ng Diyos. This story of the generality of the God's children. Kaya doon natin makikita yung tinatawag na talaan ng lahi ng mga anak ng Diyos. They need to repent and come back to God. That's why God did not remove their name in the generality. Ibig sabihin, nagkaroon sila ng tunay na pagsisisi. Kaya naman hindi hinayaan ng Diyos na maalis yung kanyang pangalan sa talaan ng mga anak ng Diyos. After Adam and eat the fruit of knowledge of good and evil, all the time God is fighting with the devil. Kaya naman masasabi po natin na matapos silang kainin yung bunga ng pagkaalam na mabuti at masama, naroon na yung pakikipaglaban ng Diyos laban sa diablo. Yeah, you see Genesis chapter 6. Genesis kabanatang 6. Yeah, verse 3. 3. Ito, my spirit shall not strive with man forever. Ang aking spirito hindi makikipagpunyagi sa tao magpakailanman. Yeah, because Holy Spirit all the time strive with man. Come to me. Yeah? I am God. Please come to me. Sapagkat naroon yung panawagan ng Banal na Espiritu Santo lagi sa mga tao na sinasabi niya, lumapit kayo sa akin, ako ang Diyos. Yeah. But how about these God's children, men's daughters, and then they become fleshy, physical men. Pero nakita natin doon na yung mga anak ng Diyos na yun ay nakipag-asawa sa mga anak ng babae, kaya naman sila po ay naging katulad na rin ng mga tao. That's why until after 120 years, diba, until Noah prepared the ark, diba? Until that point, I strive with man, but after no more. Kaya naman sinabi ng Panginoon na ito iaabot na lamang ng 120. Yung 120 taon na yun ay kumakatawan doon sa taon na ginagawa ni Noe yung daong at pagkatapos noon ay titigilan na ng Diyos. Yeah.
only just Noah's 8 family, they belong to God. All the men belong to the devil. Kaya naman masasabi natin na yung 8 naging pamilya po kasama ni Noe ang naging kabilang sa Diyos. Pero lahat na po ng tao ay kabilang sa masama. Even though during 120 years, diba, Noah's family, they preached the God's righteousness. That is Bible, diba? But they did not accept. Pero alam niyo po ba na sinabi mismo ng Biblia na sa loob ng 120 taon ay nangaral si Noe at ang kanyang pamilya tungkol sa Ebanghelyo, pero hindi nila ito pinakinggan at pinanaligan. Yeah. All the time, diba, when they make ark in the mountain, over the mountain, and then preach the gospel of the cross. Ibig sabihin, sa panahon po na ginagawa nila yung daong na yun, doon sa kabundukan, ay ganun din po yung taon na kung saan sila'y nangangaral na mabuting balita, pero ayaw nilang tanggapin. Yeah, until God killed all the men by the blood, they did not repent, they did not come. Kaya nga masasabi po natin na hindi po nakapagsisi yung mga tao ito hanggang sa dumating ang baha. Thanks God, because God sent to us His Son, Jesus Christ, save us from the sin by the blood of Jesus. At tayo pinagpapasalamat sa Diyos sapagkat ipinadala ng Ama ang kanyang bugtong na anak at tayo naligtas sa pamamagitan ng dugo ng anak. And then today also, by the Holy Spirit, God protect us from the evil one devil. At sa kasalukuyan, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu Santo, tayo iniingatan niya sa laban sa diablo. That's why God asking to us to pray, everyday pray, di ba? Father, please save us from the evil one, the devil. Yan ang dahilan kung bakit hinihiling sa atin ng Diyos na lagi tayong manalangin upang tayo maingatan laban sa diablo. Thanks God, because now we are belong to God, not the devil. At tayo may nagpapasalamat sa Diyos sapagkat tayo ngayon ay kabilang na sa Diyos at hindi sa diablo. Hallelujah. Amen. It's really love of God and grace of Jesus Christ. Kaya nga masasabi natin ito ang pag-ibig ng Diyos at biyaya ni Yesu Cristo. After Noah's family, they come up from ark, and then one day Noah drink the wine and drunk. At matapos pong lumabas sina Noe doon sa daong matapos po ang baha, ay nalasing sa pag-inom ng alak si Noe. Chapter 9 verse 21. Yan po ay nandoon sa 9:21. He drank of the wine and he was drunk. Sabi doon, uminom ng alak at nalamok. Uncovered in his tent. At siya'y nahubaran sa loob ng kanyang tolda. And then verse 22, okay, sabay-sabay. 22, at si Cam na ama ni Canaan ay nakakita ng kahubaran ng kanyang ama at daysay sa kanyang 2 kapatid na nasa labas. Yeah. Please, you demand, why God called to Ham, you are part of the Canaan? At bakit nga po ba na tinawag po si Cam na ama ni Canaan? Because at the time, there's no Canaan, no Canaan. Sapagkat ng panahon yun ay hindi pa na itatatag ang Canaan. Yeah. But one your son name will be Canaan, and then my people, my children will destroy the Canaan. Isa po sa magiging anak ni Cam ay tatawagin Canaan. At sinabi ng Diyos sa kanya, ang aking bayan mismo ang sisira sa bayan ni Canaan. Today, where is Canaan? Nasa ngayon ang Canaan? Palestine, diba? Palestine. Lugar ng mga The Pilistino. place of the Gaza. Gaza. Same place. You know, you check the Bible. I remove the photo. Same place, also same side. Same side. Alam niyo po ba na yung lugar ng mga Pilisteo ay yung tinatawag na yung Gaza? At kung titignan natin sa mapa, hindi nagbago yung sukat ng kanilang lugar. Yeah, Palestine, that is Canaan, the descent of Canaan. At alam niyo po ba mga Pilisteo yung mga lahi ng Canaan? But when Israel people into the Canaan, they did not kill all the Canaan. Ang naging problema po kasi sa mga Israelita, nang sakupin po nila ang lugar ng Canaan, hindi po nila pinatay ang lahat ng naninirahan sa Yeah, Canaan. only just do you know Samson? Time of the Samson, that is Gaza. Place. Yung lugar na kung saan nanirahan si Samson, yun po ay yung tinatawag na Gaza. Yeah, they did not kill Canaan. That's why the Gaza people. That's why they removed the eyes of the Samson and killed him, diba? At dahil nga po hindi nila pinatay yung mga Pilisteo na naninirahan doon sa Gaza, kaya ang ginawa nila kay Samson ay pinarusahan, inalis yung kanyang mga at pinatay. Yeah, until now they are fighting. Kaya hanggang ngayon nag-aaway pa rin Yeah. sila. Thanks God because God is alive. Pero salamat sa Diyos sapagkat siya ay buhay.
Okay, anyway, at that time there was no Canaan, but God said to Ham, you are part of the Canaan, and then you saw nakedness of your father, that's why it is sin, it was sin. At dahil nga po, nung panahon na ito ay si Cam ay hindi pa, o yung Kanaan ay wala pa, pero nandun na po yung propesiya na magiging anak ni Cam si Kanaan. At dahil naging yung kahubaran ng kanyang ama ay kanyang nakita, ito'y sumpa, magiging sumpa para sa kanya. Yeah, which means when Ham saw his father's naked body, not close his eyes, not try to turn back from the father. Dahil nga po sa sobrang kalasingan ng tatay ni Cam na si Noe, ay ito'y nahubaran at ito'y nakita ni Cam. Imbis na takpan niya yung kanyang mata para hindi niya makita yung kahubaran ng kanyang ama, hindi niya ito ginawa. He enjoyed to look at his naked father's body. Ibig sabihin, mas nasiyahan pa siyang makita yung kahubaran ng kanyang tatay. Some Bible professors, they said maybe Ham, he did something action to father. At alam niyo po ba na ayon sa ibang mga nagtuturo po na eksperto sa Biblia, hindi lamang ito tinignan ni Cam, kundi may ginawang kalukuhan si Cam sa katawan ng tatay niya. But how about Shem and Yabed? At the heard this news, they put on their shoulder father's dress, and then they go to the father with backside. Kakaiba naman ang ginawa ni Shem at Japhet sapagkat sa kabila po ng kanilang kaalaman ang kanilang ama ay hubad, ang ginawa nila ay kumuha sila ng balabal at isinampan nila ito sa kanilang mga balikat at lumakad ng katalikod upang hindi nila makita ang kahubaran ng kanilang tatay. They didn't like to see the father's naked body. Ibig sabihin, wala sa kanilang isipan na makita ang kahubaran ng kanilang ama. Because Noah, he was like as God position to God, to the family. Siguro nga po, masasabi natin si Noe sa panahong iyon ay kumakatawan sa Diyos para sa kanyang That pamilya. is Israel's family, in Israel family, father, that's why bless all the children, all the family members. Sapagkat yan po yung patakaran mismo ng mga Israelita na ang ama ng tahanan na siya ang magpapala sa kanyang mga anak. Abraham received words from God and bless Isaac. Kung paanong tinanggap ni Abraham ang salita galing sa Diyos at pinagpala niya ang kanyang anak na si Isaac. How about Isaac also say bless Jacob? At mula naman kay Isaac, pinagpala niya ang kanyang anak na si Jacob. How about Jacob also received from God's message bless 12 all sons. At mula kay Jacob na tumanggap ng salita ng Diyos ay pinagpala naman niya yung kanyang 12 lahi. He said, Jacob said, Judah, you will be blessed because the Messiah will come from your descendants. At sinabi ni Jacob kay Huda na ikaw, Huda, ay pinagpala sapagkat magmumula sa iyo ang Mesiya. Dan, the devil, the betrayal of Jesus Christ, the devil will come from your descendants. Samantalang ikaw naman ay Dan, sa iyo magmumula yung diablo na magkakadulo sa Panginoon. That's why already I testified about myself in Japan, in our church in Las Piñas. Alam niyo po ba na naipatotoo ko na yung aking naging kalagayan sa Japan, doon sa Las Piñas. One day, one sister called me when I was a youth present in Japan church. Na isang araw nga po, yung aking kapatirang babae ay tumawag sa akin na nandun ako sa Japan. Our pastor wants to try to date to me twice. At nagsusumbong itong kabataan na ito na babae sa akin na sinabi, alam mo ba, yung ating pastor ay 2 beses akong pinagkakaang gahasain. That's why I told you, don't say to others, keep quiet. At alam niyo po ba ang sinabi ko doon sa kapatiran na huwag mong sasabihin ito sa iba, manatili kang tahimik. But she said to also other two brothers, Pero hindi lang pala ako ang kanyang sinabihan, kundi may 2 pa rin kapatiran na kanyang your sinabihan. house. Na yung kanilang kapitbahay. Finally, she also later sleep with one brother and then get pregnant and then kill the baby. Pero alam niyo po ba na yung kanyang pinagkismisan na yun na 2 lalaki, isa sa mga yon na nakabuntis sa kanya. Pero nung nabuntisan po siya, inabort pa niya yung kanya. But other brother, the brother of the CK Pastor brother,
he nearly angry to church and pastor. Samantalang po yung naging kapatid ni Pastor Park ay nagalit po doon sa iglesia. Yeah, pastor, do you remember CBA pastor Bak? Pastor Bak. Kilala niyo po siya, di ba? Yung sa CDA na Pastor Yeah, Park. that's why when he visited Karangnam, I asked him, how about your brother? What happened? Siya po yung pumasyal dito at naging speaker na po natin dito sa Karangalan. Kaya nung nagkita po kami, sinabi ko sa inyo, kamusta na yung kapatid mo? Yeah, he said he's not believing God anymore. At sinabi niya sa akin, alam mo ba na yung kapatid kong yun na hindi na nanalig sa Panginoon ngayon? Yeah, Nanalig because siya sa Panginoon. in Japan, after worship service, he called me, and then said, brother, from now I'm going up to church and he will hit the pastor and destroy church. Sapagkat yung kapatid natin yun, yung kapatiran nating lalaki na yun, ay sinabi niya sa akin, bro, sabi niya, kapatid, pupunta ako ngayon sa church natin at pagdating ko doon, bububugin ko yung pastor natin. Yeah, you know, already he belonged to the devil, not God. Ibig sabihin, naging kabilang na sa Diablo at hindi sa Panginoon. Also not alone, there are two other brothers joined together. Ang masakit pa nito, hindi lamang siya nag-iisa nagagawa ng kaguluhan sa iglesia, kundi may kasama siyang dalawa pang lalaki. I told them, if you coming up to church and then doing something, we will again to you. Sinabi ko nga sa kanila na kapag ginawa niyo yan at pupunta kayo sa iglesia para manggulo, kami mismo ang pipigil sa Yeah, inyo. because that time all our youth members they followed me. We have many members. Sapagkat alam ko naman na yung aming mga kasama mga kabataan ay sumusunod sa atin. Marami That's why kami. They did not do anything. They stopped. Kaya hindi po nila nagawa yung kanilang binanak. Yeah. Oh, of course, I am man, but also there's something angry mind to my heart. Dahil tao lang po ako, alam ko sa sarili ko na meron pa rin galit sa puso. That's why when I attend overnight prayer Friday, I could not pray it. I closed my mind and I could not pray to God. Kaya nga po nung dumalo ako ng kinabiyernes para po sa aming magdamagang pananalangin, na hindi ako makapanalangin sapagkat nakasarado yung puso ko. Yeah, because people pray. There's pastor preaching, di ba? Pastor preaching. Sapagkat diba bago manalangin sa iglesia ay magkakaroon muna ng pangangaral ng pastor. That's why when I saw pastor the face, something really angry to my mind. Sapagkat ang nararamdaman ko na habang nakikita ko yung pastor na nangangaral, galit yung nararamdaman After ko. preaching, I tried to pray to God, but close my mind, cannot open my mouth. Kaya nga po kahit na matapos na po yung pangangaral, gusto ko na manalangin, hindi ako makapagbukas ng aking labi sapagkat sarado yung Yeah, puso. why? Because slowly, the evil one, devil want to hold in my mind. Sapagkat alam ko na unti-unti na pinangahawakan na ng masama ang aking That's puso. why I really repent. God, please bless my pastor. He's Kaya nga po ako'y nagsisi at sinabi kong pagpalain ng aming pastor. even though he has mistake, but it is your decision, divide. You are servant. That's why only you decide. I cannot decide anything. Maaaring nagkamali ang aming pastor, pero siya ay lingkod mo at ikaw ang humirang sa kanya at ikaw mismo ang gagawa ng daan para sa kanya. I pray to God, Father, please bless my pastor, forgive my sin, and really return to God. At ang naging panalangin ko ay pagpalain ng aming pastor at hayaan mo naman umbalik siya sa iyo. I repent, diba? Instead of my pastor. That's why open my heart and then again can pray to God. At pagkatapos ng ganung bagay na imbis na ang pastor namin ang magsisi, ako ang nagsisi, simula noon ay nabuksan yung puso ko at ako'y nakapanalangin. That's why God really bless my life. Kaya naman naunawa ko ngayon mabuti kung bakit pinagpala ng Diyos ang aking buhay. Yeah, that's why I told to our members in Las Piñas, Pastor, we are also men. We have mistake, even though we have sin. Kaya nga po nasabi ko sa aming mga miyembro doon sa Las Piñas na kaming mga pastor ay hindi kami perfecto at meron din kami kasalanan na gagawa. Yeah, but when you see pastors mistake with sin, it is your decision, belong to God or devil. Kaya nga po kapag nakita ninyo yung kasalanan na gawa ng inyong pastor, nasa sa inyo yan kung kayo ba'y papanig sa Diyos o papanig sa Diablo. Pastor is God's servant, belong to God. That is only God's decision. Remove or continuously using pastor. That is God's. Ang mga pastor ay lingkod ng Panginoon at nasa kanyang pagpapasya kung itong pastor na ito
ay itutuloy niya maging kanyang lingkod o siya ang mag-aalis. We have no right to judge the others. At wala po tayong karapatang hatulan ng ibang Yeah, tao. because we are all evil mind, evil men. Sapagkat lahat po tayo nagtataglay ng masama at tayo po ay masama. Yeah, that's why we need Jesus Christ. Through the blood of Jesus Christ, save from our sin and come to God. Iyan ang dahilan kung bakit kinakailangan natin si Jesucristo at sa pamamagitan niya, tayo po'y maliligtas at makalalapit sa Yeah, Diyos. it is our decision. You will be Ham or Sem. Kaya po kayong pipili, kayo po ba'y magiging Ham o Sem? Yeah, it is our decision, diba? But according to our decision, God's blessing will stay or not. It is really different. At mula doon sa pipili nating desisyon, doon din babase kung ang pagpapala ng Panginoon ay lalagay sa inyo o aalisin na sa inyo. That's why Genesis chapter 9, diba? God, like verse 2, from verse 25, first Canaan. Because of father's sin, diba? Father's sin, their children will be cursed. At doon sa 25 at sinabi, sumpain si Kanaan. Ibig sabihin, dahil doon sa kasalanan na gawa ng kanilang ama, na isumpa tuloy si All Kanaan. the Ham's descendant children will be servant of the Sem, other brothers. Ibig sabihin, lahat po na magiging lahi ni Cam ay magiging lingkod ni Sem. And then 26, 27, nearly God blessed Sem and Japheth. At mula sa 26-27, nakita natin kung paano pinagpala ng Diyos si Sem at si Japheth. How about today Israel Jews? They are descendant of the Sem, diba? This of Sem. Sa kasalukuyan, ang Israelita ay lahi ni Sem. How about today Canaan, Egyptian? They are descendant of the Ham. Samantalang ang Kanaan o Ehipto po ay lahi po ni Cam. You see, Awit chapter 78, Awit 78, 78, 51, 52. 51, 52. At sinapta ng lahat ng panganay sa Ehipto at sa ang panguna ng kanilang mga kalakasan sa mga tolda ni Cam. Ngunit kanyang pinayaon ang kanyang sariling bayan na parang mga tuba at pinagnubayan sila sa ilang na parang kawan. God called Abraham and then promised to Abraham, your descendant will go to Egypt. After 400 years, they will come back to Canaan. Tinawag ng Diyos si Abraham at sinabi niya na ang iyong lahi ay mapupunta doon sa Ehipto at sila'y magiging alipin doon ng 400 taon at babalik muli sa Kanaan. But why God sent Israel people to Egypt? Bakit nga po ba pinadala ng Diyos ang kanyang bayan sa Ehipto? Yeah, because want to destroy Ham's descendant, first son of the Ham. Sapagkat ang hinahangad po niya ay mawasak po ang lahat po ng lahi ni Ham. After 400 years, they come back to Canaan. Why destroy all the Canaans? Sapagkat pagkatapos po ng 400 taon ay kailangan nilang bumalik sa Kanaan para naman wasakin ang Kanaan. Yeah, because already they were belong to the devil, evil one. Dahil nga po sila'y kabilang sa Diablo, lahi ng masama. Even though they cannot come back to God, that's why through the God's descendant, God's people, God judged the Egypt, the person of the Ham and the Canaan. At dahil nga po hindi na sila pwedeng bumalik sa Panginoon, sa Diyos, kaya naman kailangan pong hatulan na yung naging lahi ni Ham. Who is the Canaan in our spiritual life? Sino po yung tinatawag na Kanaan sa ating pong spiritual na pamumuhay? Canaan is in us. Canaan. Nasa atin yung Kanaan. Yeah, that is our old man. Yan po yung ating lumang pagkatao. Later we'll study about that. Okay. That's why we have to, this time already, we have nearly understand, we have good and evil in our Kaya heart. nga sa oras na ito, ang tangi natin dapat maunawaan, taglay natin ng mabuti at masama sa ating puso. That's why through the Word of God, by the Holy Spirit, we have to know what is good and what is evil. At sa pamagitan ng Banal na Espiritu Santo, sa tulong ng sa pamagitan ng salita ng Diyos at sa tulong ng Banal na Espiritu Santo, maunawaan natin kung ano ang tinatawag ng mabuti at masama. Hallelujah. Amen. Yeah. That's why you see Hebreo chapter 5, 13 and 14. Hebreo 5,
Yeah, 13 and 14, because it is not simple. If you know good and evil, you can discern good and evil. You can into the Canaan. Ang sino man po nakakaalam ng mabuti at masama at nakakaunawa nito ang papasok lamang sa Kanaan. Yeah, you can into the God's kingdom and you heaven and yours. Ibig sabihin kayo makapasok sa karya ng Diyos sa bagong langit at bagong lupa. Yeah, okay, 13 and 14 sabi. 13 at 14. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katwiran, sapagkat siya isang sanggol. Ngunit ang pagkain matigas ay sa mga may gulang, sa makatuwid ay doon sa pamamagitan ng pamimihasa ay nangasanay ang kanilang mga pakiramdam upang makilala ang mabuti at ang masama. Today, almost church, they are belong to Naikasa, verse 13. Alam niyo po ba na karamihan ng mga iglesia po'y kabilang sa versikulo All the time, pastor giving to members milk. All the members, they are drinking milk. Ibig sabihin lahat ng mga miyembro ay pinapakain lamang ng gatas ng mga pastor. They cannot eat solid food anymore. Kaya po yung kanilang mga miyembro hindi pwedeng kumain ng matitigas na According pagkain. to verse 14, who is the adult? They can eat solid food and then they have senses and then exercise to discern what's good and evil. Sapagkat mula sa 14, maintindihan natin mabuti sino na po yung tinatawag na matanda sa pananampalataya. Sila po'y pwede nang kumain ng matitigas na pagkain at doon sila na sa pamamagitan ng pamimihasa ay nangasanay sa kanilang pakiramdam. Yeah, Hebrews chapter 3 and 4, 5 says about into the rest. The Canaan, God's kingdom, is paradise. Diba? Say, Hebreo Kabanatang 3, Kabanatang 4, 5 hanggang 6, ito po'y tungkol sa pagpasok po doon sa tinatag na wala hanggang kapahingahan, doon sa paraiso, sa kaharian ng Diyos. Bagong langit at bagong. Deuteronomy chapter 1, 38-39. Deuteronomio 1, 38 hanggang 39. Si Josue na anak ni Nun na nakatayo sa harap mo ay siyang papasok doon. Palakasin mo ang kanyang loob sapagkat kanyang ipinamana sa Israel. Bukod dito ay ang kanyang mga bata na inyong sinasabing magiging bihag at ang inyong mga anak na sa araw na ito ay hindi nakaalam ng mabuti o ng masama ay sila ang papasok doon at sa kanila ay aking ibibigay at kanilang aariin. Israel people, they came up from Egypt. Lahat po ng mga salita ay galing sa Egypto. They accept water baptism in the Red Sea with Moses. Sila po'y nakatanggap ng bautismo mula doon sa dagat na pula kasama ni Moises. Even though they eat manna and living water from the Christ. Sila rin po ay kumain ng tinatawag na mana at yung tubig na nagbubula doon na nagbibigay ng buhay at yun ay si But Kristo. God did not allow to them into the Canaan. Pero hindi po sila pinayagan lahat na makapasok sa Kanaan. Why? Because already they have full of the evil in their heart. Bakit? Sapagkat sila ay punong-puno ng kasamaan sa kanilang mga puso. And when they stay in Egypt, they saw all the time evil God, evil mind, evil things. Sapagkat sa pamagitan ng kanilang pananatili sa Egypto, nakita nila at naranasan kung ano yung mga bagay na masama. At nakita nila kung ano yung mga bagay na hindi karapat-dapat. Yeah, that's why when they stay, they really angry and test God. Diba? Kaya naman sa pananalili na sila sa ilang ay sinubok nila ang Diyos. They are only physical men. That's why when they hungry, they angry to God. Why you don't give me food? Kaya naman, dahil sila po ay kabilang din sa mga pisikal na mga tao, kapag sila'y nagugutom, ay sinisisi nila ang Diyos at sinasabi niya, bakit hindi mo kami bigyan ng pagkain? Yeah, much better we go back to Egypt. Kaya naman They have that kind of foods. sinabi pa nila na mas maganda siguro, ibalik mo na lang kami sa Egypto. Yeah, today many Christians, they have same mind. At alam niyo po ba na maraming Kristiyano ang ganyan ang kaisipan ngayon? When they have no drink, they also angry to God. Na kung sila'y walang mainom, sila'y po'y nagagalit sa Diyos. That's why God said to Moses, you come into rock and then from the rock, the living water will come. Kaya naman sinabi ng Diyos kay Moises, bakit hindi mo utusan yung bato? Sa pamagitan nito'y bubukal ang tubig. 1 Corinthians chapter 10, the Old Testament the times rock, the water came up from the rock, diba? The rock is Christ. Pero pagdating to sa unang Korinto Kabanatang 10, na yung bato na tinutukoy doon sa lumang tipan, ito'y kumakatawan kay That's Kristo. why God said to Moses, just asking living water from the rock.
ask him, just ask him. Kaya naman ang sinabi ng Diyos kay Moises ay kausapin mo yung bato na upang ang tubig na nagbibigay po ay bumukal. But all the Israel people, they angry to Moshe. That's why he lost mind. Diba? The old man coming out. Moshe was old man coming out, and then what's that? Hit the rock. Pero dahil nga po nagalit na o nandun na yung simbuyo ng galit ng mga Israelita kay Moises, kaya naman lumabas yung lumang pagkatao ni Moises na imbis na kausapin yung bato, ito'y kanyang hinampas ng kanyang tungkol. Yeah, Moshe hit the Christ. Ibig sabihin, yung pananakit niya sa bato, hindi yung bato ang kanyang sinaktan, kundi si Kristo. Moshe, he was really great servant of God. In the Bible said, there's no one like us, Moses. Humble character. Alam natin na ibinilang na dakilang lingkod ng Panginoon si Moises at pinakamapakumbabang lingkod ng Panginoon. Pero naging ganun din ang kanyang kalagayan But sa when Diyos. he lost the evil one came out, and then he hit the Christ. Kaya nga po nang nawala siya sa kanyang kaisipan, mas nanaig yung masama sa kanya, mas sinaktan niya ang Kristo. Yeah, that's why Moshe, he could not into the Canaan. Yan ang dahilan kung bakit si Moises ay hindi nakapasok sa Kanaan. There's no other reason. Only this region God not allowed to into the Canaan. Alam natin na ito lang ang dahilan kung bakit hindi siya nakapasok sa Kanaan at wala nang iba. Yeah, means if we have still strongly alive our old man, we cannot into the God's kingdom, the Canaan. Ibig sabihin, kung mananatili pong mas malakas yung kalalagayan natin doon sa ating lumang pagkatao, hindi tayo makapasok sa kaharian ng Diyos sa paraiso. And then only Joshua and Caleb who overcome the evil one, they into the At Canaan. tanging si Josue at si Caleb lamang po na naging matagumpay laban sa lumang pagkatao ang nakapasok sa And kanila. then verse 39, only little ones, your children, who you say will victims, and today have no knowledge of good and evil, they shall go there in there. At ang nakasama ni Josue at ni Caleb ay yung mga bata na naging bihag, at ito yung mga kanilang mga anak na sa araw na sila'y naisilang doon sa ilang na mga hindi nakaalam ng mabuti at masama. Yeah, because in the desert, there's no Egyptian or other God or other tribes. Only God's people. Sa ilang ay wala po tinatawag na taga-Ehipto at wala rin po mga Diyos-Diyosan doon. Yeah, that's why from the child they did not see the other gods or evil things, evil mind. Ibig sabihin, kaya itong mga naisilang doon sa ilang, hindi po sila nakaranas na makakita ng mga pagsamba sa Diyos-Diyosan o mga bagay na ibang sinasamba. Yeah, do not try to something to into the Canaan. Kaya po, huwag po tayong gagawa ng isang bagay na magiging dahilan para hindi tayo Only makapasok. just God asking to us, kill your old men through water Ang baptism. tanging hinihiling ng Panginoon ay mamatay ang ating lumang pagkatao sa pamagitan ng bautismo. Yeah. You see, Joshua chapter 24, even though they into the Canaan, but God said to them, you cannot serve to God in Canaan. Sa 24 po ng Josue ay sinabi na makapasok man kayo sa Kanaan, hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos. Yeah, because they cannot, it is very hard to overcome evil one in their heart. Sapagkat nahirapan po silang mapagtagumpayan yung lumang pagkatao, yung masama sa kanilang puso. Yeah, okay, Tisan, can you understand? Still, there's three of the good and evil in the world or in our heart. Kaya ngayon, naintindihan na po natin mabuti na meron pa rin at nananatili yung puno na nagbibigay ng kalaman at mabuti at masama sa sanlibutan at maging sa atin. Discern, you have to discern good and evil and then overcome the evil. Kaya naman kailangan nating malaman ngayon at alamin sa ating mga buhay kung ano ba ang mabuti at masama at magdesisyon tayong piliin. Especially in the world, they are full of the evil. Lalo na po sa sanlibutan, puno-puno ito ng kasamaan. You see, 1 John chapter 5 verse 19. Unang 1:5-19. Nalalaman natin na tayo sa Diyos at ang buong sanlibutan ay nakahayalig sa masama. Yeah. This full of the evil one, the devil in the world. Ibig sabihin, punong-puno ng kasamaan at punong-puno ng gawa ng diablo sa sanlibutan. Yeah. Those
3 John chapter 1 verse 11. Ikatlong 1:11. Ikatlong 1:11. Minamahal, huwag mong tularan ng masama, kundi ang mabuti. Ang gumagawa ng mabuti ay sa Diyos, at ang gumagawa ng masama ay hindi nakakita sa Diyos. That's why John said, do not imitate what is evil, but what is good. Sinabi doon na huwag mong tularan ng masama, kundi ang mabuti. Yeah, because according to your choosing, two ways, diba, belong to God or belong to evil. Sapagkat tayo sa iyong pinili, kung ano man ang masama, o kung ano ang mabuti. Yeah. Romans chapter 7:21. Roma 7:21. Apostle Pablo said, diba, I can find evil in my heart. That's why I cannot do good. Sabi niya, kaya nga nasumpungan ko ang isang kautusan na kung ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay nasa akin. I want to do good, but I cannot because there's evil, the evil one in my Sabi heart. niya doon, gusto ko nga mang gumawa ng mabuti, pero nananatili sa akin ang masama. Even the Apostle Pablo, every day, that's why fighting with evil one, and then he said, every day I am dying on the cross. Kaya maging si Apostol Pablo, araw-araw siya mayroong pakikipagbaka laban sa kanyang lumang pagkatao. Yeah, that's Sa why masama. his disciples, Timothy, he said to Timothy, you have to fight good fighting with the devil. Yan ang dahilan kung bakit sinabi po ni Pablo sa kanyang pinangangalagaang disipulo na si Timoteo na makipagbaka ka ng mahusay sa iyong Yeah, pananaw. today, Apostle Pablo said to us, you need good fighting. At yan din ang sinasabi niya po sa Pablo sa atin sa kasalukuyan na kailangan tayo nating husayan ang ating pakikipagbaka. Yeah, 1 Timothy chapter 1, verse 9, 18 and 19. Unang Timoteo, Chapter 1, 18 and 19. 1:18 hanggang 19. Ang biling ito ay pinagtatagubilin ko sa iyo, Timoteo na aking anak, ayon sa mga gulang na nangunguna tungkol sa iyo, upang sa pamamagitan ng mga ito ay makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka. Naingatan mo ang pananampalataya ng mabuting budhi na nang ito itakwid ng iba sa kanila ay nangababagabag tungkol sa pananampalataya. Chapter 6, verse 12. Kabanatang 6, talata po ay 12. Makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Manangan ka sa buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka at ipahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Apostle Pablo said, fight good fight of faith and then hold on eternal life. Sabi daw, makipagbaka ka na mahusay na makipagbaka sa pananampalataya at panghawakan mo ang buhay na walang hanggan. Same, we have to fight good fighting every day. At yan din ang dapat natin gawin araw-araw na makipagbaka. 2 Timothy chapter 4, verse 7. Ikalawang Timoteo 4:7. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Yeah, same, but we have to follow the way of the Apostle Pablo. Ibig sabihin, kailangan nating sundan yung naging daan ni Apostol Pablo. Yeah, until into the Canaan, until we meet Jesus Christ, we have to put fighting. Ibig sabihin, hanggang sa maranasan natin sa Jesucristo, kailangan natin makipagbaka. 1 Thessalonica chapter 5, verse 15 to 18. Unang Tesalonica 5:15 hanggang 18. Tingnan nga ninyo na huwag gumanti ang sinuman ng masama sa masama. Ngunit sundin ninyong lagi ang mabuti. Ang isa sa iba at sa lahat. Mga galak kayong lagi, magsipanalangin kayong walang pati, na sa lahat ng mga bagay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Yeah, you see, almost pastor, they want to say or preaching 16 and 17, 18. Karamihan po ng mga pastor, mas pinipili pong ipangaral ang 16, 17 at 18. They want teaching and preaching, rejoice always, pray without ceasing, and everything give thanks. Na ang lagi po nilang gustong ipangaral ay mga gala kayong lagi, magsipanalangin, walang patid, at lagi magpasalamat. And why? Because this is the will of God in Christ Jesus At for us. sinasabi nila na sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Yeah, but if we are not overcome the evil one, we cannot be rejoice
also prayer and give thanks. Pero tandaan natin, maliban na mapagtagumpayan natin ang masama, hindi natin makakayang mag-alak, hindi na natin makayang manalangin at magpasalamat. Okay, let's check ourselves. Are you in peace in your heart? Kaya suriin natin ang ating mga sarili. Taglay ba ninyo ang kapayapaan ngayon? Maybe you said yes, but I think no. Maaaring sasabihin natin oo, pero ang totoo, hindi. Yeah, because Filipino mind is different from Korea. Iba po kasi ang kaisipan ng Pilipino We sa have Korea. different culture. Iba po ang kultura natin. Yeah, because Korea, we need money. All the Korean, they need money for survive in Korea. Alam niyo po ba ang mga Koreano, nangangailangan ng pera araw-araw para mabuhay sa Korea. Because today, even the children not helping, not support parents. Sapagkat marami na ngayon sa mga anak ng mga Koreano ang hindi tumutulong sa kanilang mga magulang. That's why many Korean old men, they are very poor now. Kaya po ngayon ang mga matatanda doon sa Korea naghihirap. That's why, almost every day, 5 persons die only in the room or some place alone. Alam niyo po There's ba no one. na ngayon ay 5 katao ang namamatay araw-araw na nag-iisa sa loob ng kanilang kwarto na walang kasama. Sa Korea. No more family, no more friends, no more people. Ibig sabihin, sila po'y nag-iisa at walang naging kaibigan, wala na po silang komunikasyon sa kanilang mga kamag-anakan. Not only old men, some even the 50s, 60s, but they have sick, and then suddenly fall down and die. At dahil nga po sila nag-iisa sa kanilang katandaan, sa kanilang karamdaman, namamatay na lang sila. How can we find them? Because through the smell. At nasusumpungan na lang nila na patay yun dahil umaamoy na. Yeah, because so much smelling, bad smelling. That's why they call police and then they open and they die. Kaya po, ang ginagawa na lang nila ay dahil nalaman na nilang patay dahil dun sa umaalingaso na amoy, tumatawag na silang pulis para buksan yung bahay. Some person already become only remain the skeleton. At yung iba nga po ay hindi na nila nasumpungan, halos tunaw na, lusaw na. Already died 3 or 5 years old, 5 years old. Ibig sabihin na namatay na yung matandang iyon ng 5 taon na nakalipas. Almost every day, that is almost every day used in Korea. At ito po yung laman ng balita araw-araw. That's why all the old men Korean, when they hearing this news, they already I need money. Kaya yung mga matatanda po sa Korea, kapag nalaman nila yung ganitong balita, ang sinasabi ka na kailangan ko talaga ng pera. I'm sorry, because now there's no my wife here. Humingi po ako ng pasensya ngayon dahil yung aking asawa ay wala ngayon. My wife has no peace in her heart. Sapagkat yung hindi po nagtataglay ng kapayapaan ngayon ang asawa. And then she afraid after died because no money, no money. Sapagkat ngayon mas lalo siyang nababalisa na kung tatanda kami na walang pera. That's why all the time, she said, "Baby, I need money. I need to work." Isa po siya na ngayon sa nababalisa na kailangan ko talaga ng pera. 2 days ago, she asked me, send me some money. That's why I told you, no money. At 2 araw po nakakalipas ang sabi niya, bakit hindi mo ako padala ng pera? Eh wala ko naman ako ipapadala sa kanya. That's why she told me, that's why I have to work. Now she's in Korea. Kaya sabi niya sa akin, yan ang dahilan kung bakit kailangan ko magtrabaho. Kaya ngayon nasa Korea na po siya. Yeah, really, all the Korean, they afraid their life, especially all the Yan ang buhay ng mga Koreano, natatakot mamatay na mag-isa. That's why in the news, in the YouTube, they said, for the old life, we need one family, one couple, how much? 50 million pesos. They need 50 At alam niyo po ba na sa balita po nila, sa YouTube po yan, makikita po ninyo ang 2 mag-asawang matanda doon sa Korea ay nangangailangan po ng 50 milyong piso sa kanilang pagtanda. That's why today, many Korean old men, they are all the time looking for plastic or some cartoon porcelain. Kaya ngayon, yung mga nagbabasura doon sa Korea, matatanda, naghanap ng mga karton para ibenta. Because some parents, they separate from child. And then even though meron child, but child cannot support the parents. At dahil nga po sila'y nahiwalay na sa kanilang mga anak, at yung mga anak ay ayaw naman sumuporta sa mga magulang, ganyan ang kanilang naging kalagayan. Even though some old men, they have no child, because today many Korean, I think almost 70% woman, young lady,
they don't like married. Ang masakit pa po dito, marami sa mga matatanda ngayon doon sa Korea, wala pong anak. Sapagkat 70% ng mga babae sa Korea ayaw magkaanak. Yeah, because if they have child, they need money, diba? They have some good big house and they have money, but no, it's very hard to now get money. Sapagkat ang inisip po nila na kung kakaroon sila ng anak, kailangan nila ng malaking pera kasi may bahay, may gamit. You are very happy because even though you are old, no problem, diba? Your children or your relatives will support, help you. Pero, o nga naman, dito sa Pilipinas, kahit papaano, may mga anak na susuporta para sa mga magulang. But thanks God, I'm not afraid of my life. I am in peace. I'm in peace. Pero alam niyo po ba na hindi ako natatakot sa buhay ko? Meron akong kapayapaan. Yeah, because I'm not thinking about future next time. Hindi ko muna iniisip yung aking Yeah, only Jesus, this time it is important how to my old man died and let the Jesus live with me. ang pinaproblema ko ngayon, paano mamamatay yung aking lumang pagkatao at mabubuhay si Kristo sa akin. Hallelujah. Amen. Yeah. And then last time when I visit Korea, my Kim Young's father-in-law asking to me about my old life. Alam niyo po ba na nung pagpunta ko sa Korea, nagkita kami ng aking balae, yung biyanan ko ni Jim Yong. Ang tanong niya sa akin, tungkol sa aking pagtanda. She asked me, "Do you have money?" Nothing. Sabi niya sa akin, may pera ka ba sa pagtanda? Sabi ko, wala. But you need money. How to pay? Never mind. Sabi niya, kailangan mo ng pera, paano mo ihanda? Sabi ko sa kanya, bahala na. So almost 50% of Korea they stay in Seoul and near Seoul, diba? Not province. Kasi ngayon sa kasalukuyan, 50% po ng mga Koreano nakatira po malapit sa siyudad ng Seoul. Yeah, because all the province population will reduce. No more tao in the province now. Halos lahat po ng mga nasa probinsya ngayon nababawasan ng populasyon. Especially no child in the province. It is very hard to looking for child. No. Kaya po kapag pumunta ka sa probinsya, wala kang madalang kayo makakita ng bata. But that's why almost elementary school in the province and some high school all the closed. Alam niyo po ba na karamihan ng mga eskwelahan ng mga elementarya at high school doon sa mga probinsya, sarado na kayo. My elementary school in province people 600 to 1,000 students. But now you know how many? 45. Nung ako po'y nag-aaral ng elementarya, ang aming pong populasyon doon sa eskwela namin ay mahigit 600 hanggang 1,000. Ngayon, doon sa eskwela na pinag-aralan ko, 45 na lang. 45 estudyante. students, but teachers, how many? You know, teachers, 16 teachers. Pero ang guro, 16. Wow! But almost students, they came from the city, the other Seoul, from moved to Seoul. Ang masakit pa po, yung mga estudyante ngayon na nag-aaral doon sa aming paaralan ay galing po sa siyudad ng Seoul na nag-transfer. Yeah, because Lumipat. school support house and then scholarship, some money helping. Sapagkat ang ginagawa ng gobyerno namin ngayon ay sinusuportahan sila sa kanilang mga bahay, sa kanilang mga gamit. Para lang That's why some young couple move to province. Yan ang dahilan kung bakit marami po mga batang mag-asawa ang lumilipat sa probinsya. I told to Kim Young's father-in-law, it's okay. Even though when I old man, I stay in Philippines. Kaya sinabi ko sa balay ko, wala akong problema sa pagtanda ko, doon ako titira sa Pilipinas. I said to him, I'm not worried about my food. Maybe my brothers and sisters in Philippines, they give me some food. Hindi ko na rin pa problemahin yung magiging pagkain ko. Baka naman pakainin ako ng aking mga miyembro na Pilipino. Hallelujah. Amen! Ayaw? If ayaw, I have to go back to Korea. Kaya kung hindi nyo rin ako pakakainin dito, babalik na lang ulit ako sa Korea. Okay. You know, it is my dream. In the future, it is very hard to keep our face like that. Alam niyo po ba, yun ang naging pangarap ko sapagkat mahirap po talagang panatilihin ang buhay That's why if you pananampalataya. give some money, we buy some big lot in the province. Siguro kung talagang may pera tayo, bumili tayo ng lupain sa probinsya. And then together live with love of God.
At sama-sama tayong manirahan kasama ng pag-ibig ng Every Diyos. day preach the gospel and serve to God and worship to God. Araw-araw ay mangaral ng mabuting balita, maglingkod sa Diyos. We make true body of Christ one church. At gagawa tayo ng isang katawan ni Kristo, isang iglesia. Together, if we have food together, eat, no food together, fast. Kaya kung may pagkain, sabay-sabay tayo kakain. Kung wala, nga. Together plant vegetables, together get fruits, eat. Sama-sama tayo magtanim ng gulay, sama-sama tayo kumain ng prutas. And then we prepare bangka, and then get fish. Like so, if we stay in Aurora, we can get fish. At kung maninirahan tayo sa Aurora, maganda na lang tayo ng bangka at mamingwit ng isda. Last time I made one bangka in Cebu, but it was destroyed. May bangka na sana ako nasa Cebu, pero nasira ng bagyo. How much you spend money? Magkano na Billion, di ba? Billion. Billion. Including Oo. expenses. Yeah. May 1 billion po yung bangka na yun. Nasira lang. Because Hindi ko nasakyan. Yeah, it was not cast me. Hindi ako nakasakay doon. Basta normal lang. Yeah, because it was my mind made income from the. Ang totoo po, yung bangka na yun ay gagawin sana ng hanap buhay para kumita, pero hindi kalooban ng Diyos. Okay, all the time we can see good and evil in our heart. Ibig sabihin, araw-araw nakikita natin yung mabuti at masama sa ating puso. Yeah, only God is good. Ang Diyos lamang ang mabuti. You are not good. Hindi tayo mabuti. Yeah, that's why ourselves, old men, was tired. Kaya, kailangan mamatay yung ating lumang pagkaman. Okay, James chapter 4, Santiago 4, 16 and 17. 16 hanggang 17. Datapot ngayon ay nagmamapuri kayo sa inyong mga pagpapalalo. Ang lahat ng ganitong pagmamapuri ay masama sa nakakaalam ng mga paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa Kanya. Our arrogant or boasting mind that is evil, belong to evil. Ibig sabihin, lahat ng ating pagmamayabang, pagiging palalo, ay kabilang sa masama. Yeah, that's why even though you know what is good and then you have to obey to God, but if you do not follow to God, it is sin. At ang sabi dito, ang nakakaalam ng mabuti at hindi ito ginagawa, ay nagkakasala. 1 Timothy chapter 6 verse 10. Sige, binasa. 1 Timothy chapter 6 verse 10. Unang Timoteo, 6:10. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat sa lahat ng mga uri ng kasamaan, na sa pagnanasa ng iba na nakasinsay sa pananampalataya, ay tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalungkayan. Here, the love of man is the root of all kinds of evil. Ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. But original Bible said the love of man is the root of the 10,000 kind of the evil. Alam niyo po ba sa original na salin, ang sabi na ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng 10,000 kasamaan. That's why if you love money, already you are belong to devil. Kaya po kung kamahal natin ang salapi, kabilang na tayo sa Diyos. Okay, Hebrew chapter 5 Hebreo 5, from verse 12. mula 12. Yeah, you have to understand what is elementary teaching and then milk, meaning of the milk. Kailangan natin maintindihan mabuti kung ano ibig sabihin ng tinatawag na panimulang aralin o yung gatas. Because verse 12, already you have long time believe in Jesus Christ, that's why you have to be teacher. But still, you need milk, not solid food. Sabi doon sa talatang 12, dapat sa haba ng inyong pananampalataya ay tagapangaral na kayo, tagapagturo. Pero nangangailangan pa rin kayo ng gatas dahil bata pa ang inyong pananampalataya. Yeah, because you are not unskilled in the logos of the personality. Ibig sabihin, wala pa kayong katuwiran doon sa logos na katwiran. Yeah, that's why he's a baby to a baby. Kaya po bata pa sa pananampalataya. Yeah, verse 14 sabay-sabay. 14. Ngunit ang pagkain matigas ay sa mga may kulang. Sa makatuwid ay doon sa pamamagitan ng pamimihasa ay nangasanay ang kanilang mga pakiramdam upang makilala ang mabuti at ang masama. Yeah, these good believers who can eat solid food, already they can discern good and evil.
Ibig sabihin ng mga mabuting mga mananampalataya ay tunay na nakakaalam ng mabuti at masama. Yeah, because already they have many senses of exercise, experience of the good and evil. Sapagkat naglay na po nila sa kanilang mga sarili yung pagsasanay na makaalam ng mabuti at masama. Okay, let's see how can you overcome the evil. Pero paano nga po ba natin mapagtatagumpayan ng masama? Yeah. 1 Peter chapter 3 verse 9. Unang Pedro 3:9. Na huwag ninyong gantihin ng masama ang masama, o ng kalipusta ang paggalipusta, kundi ang pagpapala, sapagkat dahil dito kayo'y tinawag, upang kayo'y magmana ng pagpapala. Hallelujah. Yeah. This is the way of the cross. Ito yung tinatawag na daan ng Yeah. krus. This is the gospel of the cross. Ito yung mabuting Yeah, balita. because it is very hard to follow this way, diba? Napakahirap naman po talaga Yeah, sundin. but if you are belong to good God, the Father, we have to follow this way. Pero kung kabilang tayo sa Diyos, kabilang tayo sa mabuti, gagawin natin ang mga bagay. Yeah, not returning evil for evil and revenging for revenge. Huwag gantihan ng masama ang masama, kundi gantihan ng mabuti ang But masama. on the contrary, blessing to them, the blessing, Bagkus pa may pagpalain sila, because we are called from God. sapagkat tayo tinawag ng Diyos. Hallelujah. Amen. Yeah, we have to from now change. Kaya mula ngayon, kailangan tayo mabago. Yeah. Romans chapter 12, Roma 12. yeah, verse 1 to explain to us what is God's acceptable, reasonable, living sacrifice, living service. Ipinapaliwanag po ng Roma Kabanatang 12, ano nga po ba yung nararapat na pagsamba at hain na ibibigay Yes, sa Panginoon. we like preaching this chapter 12, verse 1, diba? But we don't know until now we are not understand what is living sacrifice. Hinahangad po natin na laging ipangaral ko ang Roma Kabanatang 12 talaga 1 hanggang 12. Pero hindi pa rin natin alam kung ano ba talaga yung tinatawag na hain kaaya-aya. Okay, verse 2, sabay-sabay. Dos, hindi tinakwil, mali po, sorry po. Chapter 12, verse 2. At huwag kayong magsiayon sa salimutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-isip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. We have to be transformed and then renew of our mind, and then we have to make proof what is good in our heart. Kailangan tayong mabago at patuloy na maging kaaya-aya at lubos na malaman ng kalooban ng Diyos. Please, you try to remind what is good about, what is God's good. Ibig sabihin, kailangan natin paalalahanan ng ating sarili, ano ba ang mabuti? Because we have no good in our heart. Dahil nga po hindi tayo nagtataglay ng anumang kabutihan sa ating puso. Means after we understand what is good through the word of God, and then try to obey. Kaya man kung maunawa natin mabuti at malalaman ko na mabuti, kailangan natin pilitin ang ating sarili na sumunod. We have no time. That's why from verse 14 we check what is good life. At mula sa 14, maunawa natin ano ba ang mabuting buhay. Yeah, verse 14 and 15 sabay-sabay tayo. 14-15, pagpalain ninyo ang mga sa inyo'y nagsisiusig. Pagpalain ninyo at huwag ninyong sumpain. Makigalak kayo sa nangagagalak, makiiyak kayo sa nagsisiyak. Yeah, verse 16. 16, mga kaisa kayo ng pag-iisip, huwag ninyong ilagak ang inyong pag-iisip sa mga bagay na kapalaluan, kundi magkiayon kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan. Huwag kayong mga pantas sa inyong sariling mga haka. Yeah, that's why I want to say to young men that do not try to boast yourself through the Facebook or YouTube. Iyan ang dahilan kung bakit pinakikiusapan ko mga kabataan na huwag niyong ipagmayabang yung inyong mga sarili sa pamamagitan ng Facebook at YouTube. Only just like as Apostle Pablo, he tried to boast his weak point, his sin, his mistake. Ang tanging ginagawa ko ni Apostol Pablo katulad niya nang ipinagmamalaki niya yung kanyang kahinaan, ang kanyang mga kamalian. Because he understood what is good and Sapagkat evil. naiintindihan niya kung anong mabuti at masama. Yeah. Okay, 17 to 19. 17 hanggang 19. Huwag kayong magbayad sa kanino man ang masama sa masama. Isipin ninyo ang mga bagay na ikapuri na kasarapan ng lahat ng mga tao. Kung maaari, ayon sa inyong makakaya, ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Huwag kayong mga higantihan, mga lilibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang pagiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Verse 7, do not repay anyone evil for evil. Huwag kayong
gaganti sa masama sa masama, ng masama sa masama. Here, be careful to do what is right, not right. Good is good. Sabi doon, isipin ninyo kung anong kapuri-puri Verse 19, do not take revenge. at huwag kayong mag-iiganti, sabi sa 19. God said, it is mine to revenge. Ako ang mag-iiganti. And then verse 20, verse 20, it is nearly 2021 God's commandments. At ang utos ng Diyos sa 2021, kaya't kung ang inyong kaaway ay magutom, pakanin mo. Kung siya'y mauhaw, painumin mo. Sapagkat sa paggawa mo ng gayon, ay mga baga ng apoy ang ibubuntod mo sa kanyang ulo. Huwag kang pataik sa masama, kundi maggustaigin mo ng mabuti ang masama. You know, you will heap burning coals on his head. You know, this means that is blessing. Ibig sabihin po, nung ilalagay mo yung mainit na baga sa kanyang ulo, ay pagpapalain. We have to bless him those who persecute us. Kahit na inuusik tayo, pagpalain natin sila. Verse 21, do not be overcome by evil, but overcome evil with God. At sabi doon sa 21, huwag kang padaig sa masama, kundi bagkusdaigin mo ng mabuti ang masama. And then finally, we will be judged by God according to good and evil. At sa kauli-ulihan, ay hahatulan tayo ng Diyos ayon sa ginawa natin mabuti o masama. If you obey to God, like as word of God, diba, you will get eternal life. At kung naging mabuti tayo at naging masuling tayo sa salit mabuti, ay tatanggap tayo ng buhay. Okay, 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Ikalawang Korinto 5:10. Sapagkat tayong lahat ay kailangan mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ng bawat isa sa mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan, ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. We will be judged by Jesus Christ according to what we have done, whether good or evil. Hahatulan tayo ng Panginoon ayon sa ating ginawa, mabuti man o masama. Okay, Romans chapter 2, 7 to 10. Roma 2:7-10. Sa mga nagsisipagtyaga sa mabubuting gawa sa paghanap ng kalulatian at puri at ng di pagkasira at ang buhay na walang hanggan. Datapwat ang mga panaaway, ang mga hindi nagsisitalima sa katotohanan, kundi bagkus nagsisunod sa kalikuan ay ang kagalitan at kapuotan. Kapighatian at kahapisan sa mga bawat kaluluwa ng tao na gumagawa ng masama, ng Hudyo na una-una, at gayon din ng Griego. Datapwat kalalatian at karangalan at kapayapaan ang sa bawat tao gumagawa ng mabuti, sa Hudyo ang una-una at gayon din sa Griego. Verse 7, by eternal life to those who by patient countenance in good, doing good deeds and seek for glory. Buhay na walang hanggan para sa mga gumagawa ng kalwalatian at kapurihan. But verse 9, tribulation and anguish on every soul of man who does evil. Kagalitan at kapuotan doon sa mga panaway at di nagsisitalima sa katotohanan. Also, verse 10, but glory, honor, and peace, everyone who works what is good. At kalwalatian, karangalan at kapayapaan sa bawat gumagawa ng mabuti. Not only this verse, in the Bible, many verses said about good and evil. At alam natin na hindi lamang ito ang sapat na mga bersikulo, maraming bersikulo nagsasabi tungkol sa mabuti at masama. Please, you understand why God made, create the tree of the good and not good and evil in the center of the garden. Kaya unawain natin mabuti, bakit nilagyan ng Diyos o inilagay ng Diyos ang pagkaalam ng mabuti at masama doon sa kalagitnaan ng ating nagay. Today, the tree of the good and evil is in center of our At heart. sa kasalukuyan, yung pagkaalam ng mabuti at masama na iyon ay nasa ating mga sentro ng ating mga puso. That's why already we have experience of the evil in our heart. Kaya naman nararanasan natin yung masama sa ating mga puso. But thanks God, because through the word of God, we can discern good and evil through the word of God. Asalamat sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita, patuloy na nating maalaman kung ano ang mabuti at masama. That's why we believe, we can believe. Only God is good. That's why through the God's good, we can overcome the evil. At ngayon ay mananalig na tayo na isa lamang ang mabuti. Iyon ay ang Diyos at malalaman na natin kung ano ang mabuti at masama. Even though we have no good in our heart, in my body, but we have to obey the word of God. Wala man nagtatagay sa atin ng kabutihan sa ating mga puso. Pero pwede na tayong sumunod sa salita ng When Diyos. we overcome the old man, we can
overcome the evil. At kung mapagtatagumpayan natin ang ating lumang pagkatao, mapagtatagumpayan natin ang masama. Yeah, because when our old man died, Jesus Christ living in us. Sapagkat kung mamamatay ang ating lumang pagkatao, si Kristo ang mabubuhay sa atin. When Jesus Christ living in us, we can get the attitude and characteristic of the Jesus. At kapag si Kristo na ang nabubuhay sa atin, yung kanyang katangian at lahat ng bagay na meron siya ay lilitaw sa And atin. then we can overcome through Jesus Christ who lives in us. At mapagtatagumpayan na natin ang lahat ng bagay dahil kay Kristo na nasa atin. Okay, only 2 minutes. Let's okay, let's pray. Tayo po'y mananalangin ng 2 minuto. And Jesus, I'm asking to God, Father, please name me and discern good and evil that in our heart. At hilingin natin sa Diyos na kung paano mapagtatagumpay natin ang mabuti at masama sa And ating then mga let puso. me overcome the evil by the good. At patuloy nating mapagtagumpayan ang masama sa pamagitan ng mabuti. Shouting 3 times, oh my soul, overcome, let's pray. At tayo po'y sisigaw ng, "Oh my soul, overcome." At tayo po'y mananalangin, "Oh my soul, overcome. Oh my soul, overcome. Oh my soul, overcome." Ama namin Diyos, tunay nga po na naririto kami, O Diyos. Salamat sapagkat ipinaunawa mo sa amin ang mabuti at masama. Ama, salamat sapagkat nililaw mo ang lahat ng bagay para sa amin. At hindi mo hayaan, Ama, na mapagtagumpayan kami ng masama. Kundi, Panginoon, tinuruan mo kami, Panginoon Diyos, sa pamamagitan ni Kristo na mag-ahari at mamumuhay sa amin ay mapagtatagumpayan namin ng masama. Help us to overcome, O Lord God, our old self. Upang sa ganon, lahat ng gawang masama, Panginoon Diyos, ay maitaboy at maialis sa aming mga buhay. Ingatan mo kami lahat, Panginoon God, sapagkat yan ang aming patuloy na panalangin. Ang tunay na magawa namin ang mga bagay na mabuti upang ang buhay naman hanggang ikakanta ng bawat isa. Tunay nga po, Ama, this is really our great struggle to overcome our own self, to overcome the evil one inside our hearts, Father God. Pero salamat sa pagkat sa pamamagitan ng iyong salita, nilinaw at ipinaunawa ko, Panginoon Diyos, ang mga bagay na dapat po namin gawin. Kaya kami pinagpapasalamat, Panginoon God, sapagkat ipinaunawa mo ang mga bagay nito at ibinigay mong linaw sa amin, Panginoon Diyos, that this evil, Father God, Panginoon Diyos, ay nasa amin mga puso at nasa amin ang desisyon, nasa amin ang pamimili. If we will be in the side of the good or it will be the side of the evil, O God. Kaya salamat, Panginoon God, sapagkat tinuruan mo kami, Panginoon Diyos, to choose the side of the good, Panginoon Diyos, because you are the one who is really good. Kaya mamay na tunay na tulungan mo kami, Panginoon Diyos, na sa pamamagitan ng mga pinapag-aralan mo namin, ikaw lamang gagalaw at mag-ahari sa buhay ng bawat isa. Ikaw lamang ang Panginoon Diyos, ang tunay na mag-ahari sa aming mga buhay. Let my soul overcome the evil one. Let my soul overcome our own self, Father God. At hayaan Ama na ikaw lamang ang manatiling magagabay at tumutulong sa buhay ng bawat isa sa amin. At nananalig po kami, Ama, na yung mga pangako, Panginoon Diyos, that if we will choose good, Father God, blessings, O God, will come before us, Lord God. Peace will overcome us. Will continue to lead us, O Lord God. And let the joy within us, O God, ay patuloy na dadami sa amin. Salamat sa pagkatalam namin na sa pamamagitan mo na ganitong klase ng pag-aaral, Panginoon God, natututo kami at nalalaman namin ang mga bagay na nilolobo mo para sa amin. Ingatan mo kaming lahat, Panginoon Diyos, at wag mo kaming pababayaan. Hayaan mo manatili ang kalooban at nais para sa aming mga buhay. At iniingatan mo, Panginoon Diyos, ang katotohanan ito. Salamat sapagkat tunay na ikaw ay mabuti, tunay na ikaw ay tapat, tunay na ikaw, O Diyos, ang aming pinaglilingkuran. At hayaan mo, Panginoon God, na matulad kami, Panginoon Diyos, na nagtataglay ng iyong kagalatian at ibinibigay sa iyo ang lahat ng kapurihan. Salamat po, Panginoon God, sapagkat alam namin na sa pamamagitan nito, bagamat kami mahina, bagamat taglay namin ang kasamaan sa aming mga puso, but we will still overcome because Christ lives in us, O God. At ikaw ang patuloy na gagalaw at kikilos sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Palapakan po natin ang aming Diyos sa Panginoon. Break muna po tayo. God bless you all.